Hi, hello, good afternoon guys. So topic natin for today is bearing stress. Okay, so technically, everything bearing stress, it is the contact pressure between two bodies. So dalawang body na yung pinag-uusapan natin dito. Although, medyo, I will say na medyo relative siya, related siya sa normal stress, pero may konting difference between them. So, di-discuss natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yon. So, ayan. Yan yung pinaka-main definition ng bearing stress. It is the contact pressure. Okay? Di ba? Katulad na sabi ko, technically yung stress is the pressure. Stress is pressure kasi para sila ng unit. Okay? So, it is the contact pressure between the two bodies. So, next tayo. So, ayun nga. Bearing stress is the contact pressure between the separate bodies. It differs from technically ang pinagkaiba kasi nila guys, yun nga, almost same siya dun sa ano natin, paano ba to? Almost same siya sa normal stress or compressive stress or tensile stress na tinatawag. Pero itong bearing stress kasi, itong bearing stress, sorry ako medyo mukha akong sinisipon. Sa itong bearing stress, internal stress siya. Okay? So, nangyari tong stress na to between between dito sa pin tsaka doon sa sheet metal natin. Okay? So, explain natin kung bakit ko siya tinutukoy na ganyan. So, technically, ayan. Ito, pinakaunang magandang example, guys. Dito tayo sa whiteboard. Try ko siyang i-drawing. So, kunwari, So, I hope nakikinig na kayo. Kuwari ito yung top view ng ano natin. Okay? So, ito yung top view ng sheet metal natin. Tapos, ayan. Ayan yung ano niya. Tapos, andito yung ano natin. Andyan yung, tawag doon, andyan yung pin natin. So, may force ka dito. And then, may force ka dito. Okay? So, ganyan siya. Yan yung, technically guys, ayan yung P or force. Tapos, ito yung, ano natin. Yung bearing stress is relative siya dun sa plate natin. Okay? Ewan ko kung na-discuss na sa inyo ito sa structures. Mamaya, explain ko siya clearly. So, ayan. So, yan. Siyempre, same value. Tapos, try natin siya i-drawing as a, tawag doon, as side view naman. Okay? So, side view siya. So, ayan siya. Tapos, ayan. Para ganyan kakapal. So, ayan ulit yung pressure. Ayan ulit yung force pala, applied load or applied force. So, kuwari, ito yung, ano natin. Okay? Ayan yung pin natin. Okay? Kuwari, ayan yung pin. Ibang kulay. Ibang kulay gamitin natin para halata. So, ayan. Kuwari, ayan yung pin natin, guys. So, ang tendency, isa sa rasyonale, isa sa mga kailangan pagdating sa ganitong sheet metal and rivets, dapat bearing stress or bearing strength must be greater than shear strength. Okay. Na-discuss sa inyo to guys sa structures. I mean sa ano, sa metallic non-metallic structures nyo. Hindi. Kung hindi, so ito 'yon. Ito yung isa sa rasyonale pagdating sa sheet metal natin. Hangga't maaari, dapat mataas yung bearing strength natin kaysa sa shear strength. Anyone want to guess why? Anyone want to hypothetically guess? Wala. Okay, ang Akala reason sir, why pag mas mataas yung shear strength, magpe-fail yung bande. Tama kasi technically, pag mas mataas yung shear strength mo, ang tendency magfi-fail or magkakaroon ka ng failure sa sheet metal. While pag mas mataas yung bearing strength mo, pare, di ba sabihin, pag mataas yung bearing strength mo, ibig sabihin nun, mataas yung in-applied mong force. Okay? The greater the force, ano ba to? Ano natin? The greater the force, the greater the bearing strength or yung stress na
stress na na-receive nung ano natin, syempre, the greater the force, the greater the strength or the stress. And syempre, ayan, yan lang muna. Yan muna yung pag-usapan nating relationship between force and stress. Okay, so ang tendency guys, pag sobrang taas nung shear strength mo, or pag mas mataas yung bearing strength mo, tendency, magpa-pop off yung rivet natin. So, yun yung mas ideally na nangyayari. Technically, mas okay nang masira yung rivet kesa masira yung ano natin, kesa masira yung sheet metal natin. What if naman, if yung bearing strength natin, so bearing strength, ganyan siya, is less than shear strength. So, ganyan. Pag ganyan naman yung nangyari, guys, ang mangyayari na is magkakaroon ng magiging oval. Okay? Imbis na bilog yan, guys. Imbis na bilog. So, drawing ulit natin. Imbis na bilog yan. So, pare. Ayan yung sheet metal natin. Tapos, so, ito yung force. Ito yung force. Then, ang tendency, originally, di ba? Magiging ganyan na yan. Ako kung mukhang oval, pero ganyan. Hindi, wag tignan. So originally, andyan yung ano mo, di ba? Originally, andyan yung rivets mo. Ang tendency, guys, magkakaroon ka ngayon ng magkaka-oval or mag-slide yung rivet mo. Okay? Pupunta na dyan. Ito na yung bago mong rivet. Okay? So yun yung mangyari pag mababa yung bearing strength mo. Okay, guys? Gets? You gets na? So ngayon, paano papasok ngayon yung force na applied dito? Paano natin na-explain? Technically, pakita natin siya. Ayan. Medyo ano to tamang 3D lang. 3D nung ano. Para yan yung 3D. Paano ba to? Paano patatayuin? Ganyan. Yan! Nagti-3D na ako. Oh my God. Kunwari, ayan yung ano. Ito yung side view nung ano natin. Yan yung side view. So, pardon my drawing if kung mali man. Yan. Mukha naman tama, no? Anyway, ayan yung sheet metal natin, guys. So, dito na papasok ko yung formula natin for bearing stress na. So, technically, yung bearing stress natin, the same pa din siya. Bearing stress is equals to force applied all over area or saan nag-apply or perpendicular din. As always, perpendicular pa din siya. So, pati ngayon, ano yung area natin ngayon? Yun na yung problema naman natin. Okay? So, technically, kuwari, nagkaroon ka ng ano dyan. So, andito yung pin mo. So, kuwari, andito yung, paano do-drawing yung pin? Kuwari, ayun yung pin mo. Okay? Hindi, hindi pa ako tingnan. Ayan. Kuwari, ayun yung pin mo, guys. Kuwari, ayun yung pin mo. So, technically, ito yung force applied na. Ito na yung force applied mo. Okay? Nagigets nyo ba yung drawing? Na-try ko guys mag-drawing Although stress ako sa engineering drawing. So, be appreciative, Charles. So, technically, ayan yung ano natin. So, as always, yung force applied natin pagdating sa bearing strength is perpendicular siya sa area. So, para makuha natin kung anong area applied. So, ito siya. Okay? Yan yung area mo. Tapos, ayan. So, pwede natin sabihin na yung area natin, guys, is yung diameter ng pin tsaka yung thickness ng sheet metal. Okay? Diameter ng rivet tapos thickness ng sheet metal natin. So, we can now say bearing strength on pin. Okay, bearings. So, formula for, kasi magkakaiba yan Formula for bearing strength. Although magpo-focus tayo dito, formula for bearing strength. Baliktad. Formula for bearing strength on pin and sheet metal. Pin and sheet metal is ito, B all over PB all over diameter ng rivet or pin multiplied by thickness of the sheet metal. So as bearing strength
Or, wait lang. Okay, ito kasi ito. Or, PB all over diameter ng rivet multiplied by thickness ng sheet metal. B as bearing strength or bearing stress. Okay? So, next natin, P, force applied. And then last, D or area. So, D, R, diameter of the rivet. And then T, TS, thickness of the sheet metal. Okay? So, the sheet metal. Okay guys, ayan yung formula natin. So, gets na? So, ganyan siya. Okay, formula for bearing strength on pin and sheet metal. So, technically, may mostly di naman tayo magpo-focus palagi, pin and sheet metal. Pero meron tayong for the discussion. Technically, madi-discuss naman yun. Sabi natin area, same pa din. Kung square yung bearing, may natawag tayong bearing plate kasi guys. Kung sabi natin bearing plate, mostly square naman siya. So, side by side lang yun. Okay? So, ayan, formula natin for bearing strength and sheet metal. So, ayun yun. Ito yung explanation natin ng formula. Ayan siya. Ayan kasi yung, ayan yung ano natin, tawag doon, perpendicular na, ano. So, PB all over, ganyan. Okay? Nagigets, guys? Nagigets na yung formula natin. Say yes. Thumbs up pag yes. Yung iba. Kayo Kiko, 3D, Marzo, Daniel. Para So, ayun. So, next tayo, balik tayo dun sa PowerPoint natin kasi may konting concepts pa ngayon. So, ayun nga siya. So, ito na ngayon, discuss na natin is yung difference between normal, shear, and bearing stresses. So, technically, guys, normal stress, ito yung stress sa surface, okay? So, exterior, more on exterior siya. Kasi technically, long tend, di ba, pinapahaba mo or short-tend mo yung material. Shearing stress natin, stress tangent to the surface or parallel to the surface. Parallel siya. While yung bearing stress natin, guys, is compressive force or yung internal force doon sa natin. Between two contact pressure. So, ayan yon. Okay, guys? So, ayan siya. Ito. Pinakita dito yung yung diameter tsaka yung thickness. So, ayun yung kailangan natin. Okay, guys? Technically, what if, kunwari, magkaroon tayo ng problem. So, dagdag natin. Mamaya, discussion na natin yan. So, ayan. May ako na pala. So, ngayon, proceed tayo sa problem solving. Okay? So, meron tayong dalawang stress na binigay, which is yung compressive stress or yung normal stress na tinatawag. And then, meron tayong bearing stress for the bearing plate natin, guys. Ayan. Yung ito, yung ito. So, palakihan natin. Ayan. Ayan siya, ayan. Yung rectangular blue na yan, yan yung bearing plate natin. Yung bearing plate natin, guys, is, ano sabi dito? Sabi sa problem ay square siya. So, technically, madali na yung area niyan. So, meron binigay din na diameter and outer diameter. Natin. So, try natin siyang solve. Solve natin siya. Okay, problem number 1. Okay, so first, we have outer diameter is equals to 4 inches. Okay. Next, we have inner diameter na 3.5. So, technically, guys, hollow steel tube to.
Okay? Hollow steel tube siya. And meron siyang normal stress. Normal stress. So, ganyan ng ano natin. Normal stress na 26,000 PSI. And meron kang working bearing stress na 1,200 PSI. Okay? So, find the largest force na pwede nating i-apply. Okay? So, solve natin siya dito. So, first, pwede tayo mag-solve kahit saan. Ay, dagdag natin is yung, tawag doon, side. Side ng bearing plate. Yan, side ng bearing plate na equals to 7 inches. Okay? Square siya eh. Nabanggit na square. So, 7 inches. Madali na lang yon. So, solve muna natin yung sa normal stress. Okay? Pressure, force, for ano muna, for hollow cylindrical steel. And for cylindrical steel. So, sa cylindrical steel natin, we can have N is equals to force applied all over area nung steel natin. Okay? So, ayan, 26,000 PSI is equals to PN multiplied by, formula natin for hollow steel tube ng area is pi over 4 d squared, outer minus inner squared. Okay? Ganyan. So, we have PN is equals to 26,000 pi over 4 multiplied by 4 squared minus 3.5 squared. Okay. Final answer. Pa-solve. Solve nyo. Sir, 76,576.32 po ba? Ano? 76,576. In-expand ko siya, sir, Hindi siya yung 76. 76,576. 576 point, ano tayo? Mag 3 decimal 321. muna. 321, sir. 321. Anong unit? Anong unit? PSI ba, sir? Force tayo. Ano yung force natin? Anong unit ng force? Pounds. Okay? Pounds. Okay. Okay, so we have here, ito yung, ibig sabihin guys, ito yung maximum allowed. Ito yung maximum allowable. Ibig sabihin yan, maximum allowable force na pwede natin i-exert. Allowable force na pwede natin i-exert doon sa cylindrical steel natin. Okay? Ayan yung maximum allowable force na pwede natin i-exert sa cylindrical steel. So next, ang tinatanong kasi guys, syempre meron tayong bearing stress dito. Okay, so technically, solve natin ngayon yung force naman if ba-base tayo sa bearing stress. Okay? So hindi pa yan yung final answer kasi ang tanong dito, find the largest force that can be applied to the column. Technically, ang pino-point out dito, dapat papasok yung 26,000 PSI, tsaka dapat papasok tayo dun sa bearing stress din natin. Dapat parehas yan masatisfy yung force na ina-apply natin. So solve natin ngayon yung for the bearing plate. So for the bearing plate. Bearing plate. Okay, so we have here ano to? B is equals to PB over area ng bearing plate. So we have bearing stress 1,200 PSI is equals to PB, ano ba yan? PB all over area natin 7 by 7 kasi square siya. Okay, nabanggit doon square bearing plate.
So, final answer, 1,200 multiplied by 49. Ilan? Ilan? 58,800. 58,800 pounds. Okay. So, anong gagamitin natin dito? Yung 76 o yung 58? Patingin nyo. So, Doon ako sa PB, sir. Oo, yun na nga. So, technically, pag sabi natin allowable stress, ibig sabihin, yun lang yung limit mo. Yun lang yung limit nung certain material mo. Okay? What if nag-apply ka ng 76,576 mismo sa column? Mismo dun sa column. Di ba technically, pakita natin yung drawing. Di nata, kakapusin ako pa nag-drawing pa ako eh. So, syempre, guys, yung force na yan, yung force na in-apply mo na yan, diretso yan hanggang bearing plate, okay? Ano yan, papassing through yan, okay? So, pakita natin. Yung force mo, diretso yan hanggang bearing plate. Ang tendency, guys, once nag-apply ka ng 76,576, so solve natin, try natin i-solve yung bearing stress. Bearing stress equals to 7. Pasolve nito, 76576 divided by 49. 49. Ayan. Diba? Magkakaroon tayo ng load, magkakaroon tayo ng stress na 1562, sir. Ilan? 1562. Oh, sige, doon tayo focus. 0.78. Meron kang bearing stress na 1562. Technically, sumobra ka na sa allowable mo. Diba? Sumobra ka na dun sa 1,200 PSI na allowable stress mo for bearing plate. Ang nang mangyayari, magka-crumble yung bearing plate mo, mag-fail siya. So dapat, ang magbabasehan na ang gagamitin natin is yung less load or less force. So ang final answer natin, guys, is ito. So technically, try nyo i-solve naman yung Try nyo i-solve yung normal stress gamit yung load na yan. 58,800 divided by pi over 4 multiplied by 4 squared minus 3.5 squared. Diba? Technically, meron kang stress or normal stress na 19,964 PSI. So, ito yung kung yan yung normal stress mo, pasok ka pa sa limit mo. Pasok ka pa dun sa 26,000 PSI. Okay? Yun yung rationale ngayon kung bakit kailangan natin tignan ba't kailangan i-solve parehas. Kasi kailangan mag-satisfy yung allowable stress mo. Okay? Okay, guys? So, ayun lang muna. Break tayo siguro, break tayo hanggang